Okay, magandang araw mga kaparmer. Welcome back sa ating channel. Nga pala mga kaparmer, update tayo sa ating talong na inatake ng whiteflies. Nung pinakita ko sa inyo kahapon is maraming whiteflies, pero tapos na tayo nakapag-spray noon ng Formula 1. Yun nga, sa sinasabi ko, pag season talaga ng whiteflies, mahirap puksain talaga yung whiteflies kasi lalo na pag walang ulan. Ang ginagawa natin dito is binabasa natin, nililigo natin yung talong para sila madidistract at saka yung pag-ovulate nila. Yun nga, sa sinasabi ko na pag once na ganyan, kinokontrol ko lang yun sila, hindi ko na hinahabol na talagang uubusin sila, kasi pag ganyan yung perspective mo mga kaparmer, lalo kang para kang, kung sa Bisaya pag ginasungog kapag ayaw hinuon. Yun lang, relax ka lang, kukontrolin mo sila. May mga pamamaraan naman tayo dito, gaya nung lalo na pag walang ulan, para neutralize natin yung pagdami nila. Hanggat mawawala talaga sila, nililigo natin araw-araw ng tubig yung talong. Kaso nga hindi na natin sagawa dahil sa kabisi. So sinisiguro na lang natin magdidilig dyan sa lupa para may consistent tayo na patubig na masisipsip ng tanim. Dapat talaga patubig ng patubig para may laban yung tanim natin sa umaataking insekto. Kaya yun nga, in-apply natin nung isang araw Formula 1. Mabuti naman ngayon yung naalog natin, may mga pangilan-ngilan pa na lumilipad. Nag-spray tayo nung Martes ng hapon. Martes ng hapon. Dapat kinabukasan, Miyerkules din sana, uulitin mag-spray, pero ibang chemical ang gagamitin natin, hindi yung Formula 1, kasi yung Formula 1, yung tama niya doon sa insekto, nananatili pa yun. Sisirain niya yung digestive system ng insekto, hindi na kumakain hanggat mamamatay. Dapat kahapon nag-spray tayo uli, Cartap hydrochloride yung gagamitin natin. May contact and systemic effect yun. Kaso ang problema, mag-harvest tayo ngayon, so systemic yung Cartap hydrochloride, masyadong toxic naman yun para sa kumakain ng gulay natin. Kaya pinagpapaliban ko bukas na lang, kasi mag-harvest mamaya. So hapon tayo mag-harvest, gabi na matapos. So hindi rin ako nag-i-spray ng whiteflies pag gabing gabi na. Gusto ko yung hapon na makakagalaw pa sila, para pag once na mabubulabog sila, lumilipad. Pag gabing gabi na kasi yun sila, dumidikit lang sila doon sa may talbos, hindi sila gumagalaw. So kung hindi mo sila matamaan yung porsyon ng dahon na yun na nandoon sila nakadikit, mahirap. Ngunit systemic naman yung Cartap, pero mas maganda talaga yung tamaan sila direkta. Pag hapon kasi magalaw pa sila, so pag tama doon kasi power spray yung gagamitin natin, pag tama noon sa tanim yung yung buga ng nozzle natin, mabubulabog, lumilipad. So sila, mahahagip talaga ng chemical natin yung insekto. Kaya mas maganda yung ganyan, yung magalaw pa sila. Tapos yung Cartap mga kaparmer, may possibility na nakakasunog ng dahon. Mas maganda din hapon hanggang gabi yung pag-apply niya, para papuntang lumalamig na. Ganon yung application natin. Tapos yung Cartap, mukhang solo lang i-apply natin yan. Tapos may foliar din naman tayo na i-apply, baka sa umaga natin i-apply bukas. Tapos yung yung electric sprayer lang gagamitin natin para mas matipid. Kung lang yung kinakailangan, kung ilang tangke kailangan natin dito, 3 tangke hanggang 4
So yun lang ang magagamit natin, kasi sa power spray mas madadagdagan pa, baka abot pa ng mga 7, dahil iba kasi yung pagpapatama mo para sa insekto at saka yung sa foliar. Yung sa foliar dapat ibabalanse natin yung tama, at saka pero matipid siya pero balanse yung patama. Ganun lang yung pag ano natin. Yung sa nagsasabi na isa dalawang spray lang daw yung whiteflies, depende yun sa status. Depende sa status yun mga kaparmer. May minsan nga isang beses lang titirahin, wala na. Pero depende sa status, baka hindi mo pa nasubukan yung tinding tinding atake talaga ng whiteflies. Hindi mo pa siguro na, iwan ko lang kung ilang beses ka pa nagtatalong sa akin dito. Mula nung bumalik ako nagtatalungan mga kaparmer, 17 na tanim na to. Kumbaga basang-basa na yung ano, yung karakteristik ng insekto na yon. May panahon na mahirap silang puksain, may panahon na madali lang. Depende sa lugar, klima. Yung mga highland mga kaparmer, hindi sila gaano umaatake yung whiteflies. Madali lang mo lang din ko kontrolin kaysa sa dito sa lowland mga kaparmer. Matindi ang lowland, mag-aatake yung whiteflies at saka thrips. Dito may thrips din, umatake yung thrips, pero ano lang, hindi naman matindi kasi nakokontrol natin yung nung nakaraan. Pero yung nakaraan wala na yung kinalaman sa ngayon at saka sa bukas, kasi may mga panibago na naman yung umaatake. Gaya nito, may tama to sa thrips. Ito okay lang, walang problema. Okay, yun lang mga kaparmer. Sana nakapagbibigay na naman tayo ng idea kahit konti. Okay, hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang pagmayabang, sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.